Binalaan ni VP Sara ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na maaari daw siyang matulad kay Ninoy Aquino kung magpumilit siyang bumalik sa Pilipinas mula Hague, Netherlands. Napaslang si Ninoy, isang staunch critic ng Ferdinand E. Marcos dictatorship, matapos bumaba ng eroplano galing Estados Unidos noong August 21, 1983. Narito ang agenda report ni Hannah T. Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Marcos resign! Malakas ang panawagan ng OFW supporters ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na bumaba na sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Pero para kay Vice President Sara Duterte, hindi ito ganun kadali. Alam nyo kasi, ang pagiging Pangulo, dapat nasa tamang pag-iisip ka. Pasaring ni VP Sara, kailangan daw munang malaman kung may kakayahan nga ba ang Pangulong mamuno. Agad namang sumang-ayon ng Duterte supporters na nasa pagtitipon sa Hague. Kaya yung pagsasabi na hindi mahalaga ang drug test sa aking kapasidad at abilidad na mamuno is tantamount to betrayal of public trust. Taong 2024 nang unang hamuni ng Duterte camp si PBBM na sumailalim sa isang drug test matapos maakusahang gumagamit ng droga. Kaya hindi lang naman natin pwede sabihin Marcos resign. Bakit ba kailangan resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Higit kumulang 5,000 ang dumalo sa pagtitipon nitong weekend. Kabilang ang supporters mula France, Norway at UK. Sa kabila raw ng pagkadetine, kalagayan pa rin ng mga anak ng dating Pangulo ang iniisip nito. May ilan na rin daw siyang kaibigan sa loob ng detention center. Bibigyan ng ICC ang kampo ni Duterte ng hanggang April 11 para mag-provide ng observation sa mga ebidensyang isusumite laban sa kanya sa kasong crimes against humanity. Gusto na raw ng dating Pangulo makauwi sa Pilipinas. Lalo na't wala naman daw siyang kailangang saguting kaso. Kaya lang, may pangamba na raw si VP Sara tungkol sa buhay ng kanyang ama sakaling makauwi nga ito. Sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Agad namang sumalag ang Malacanang tungkol dito. Wala raw basihan ng pangamba sa buhay ng dating Pangulo. Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Una na ring sinabi ni VP Sara na ilan pang miyembro ng kanilang pamilya ang lilipad sa the Netherlands ngayong linggo para sa 80th birthday ni FPRRD sa March 28. Nagkasana rin ng isang peaceful prayer gathering para sa dating Pangulo sa Davao at iba't ibang lugar sa bansa at abroad. Sasabayan din daw ito ng protesta sa key city sa Europa para naman manawagan na panagutin si Duterte sa inaakusang krimen sa araw mismo ng kaarawan niya. On March 28, natin, this is Duterte's 80th birthday. Various organizations, not just here in Europe, but across the globe, are preparing a birthday surprise for him. And this will be led by various Filipino organizations who will continue the call for justice and accountability. Para sa agenda, Hannah T., Bilyonaryo News Channel.